Hello guys! Today, ang ituturo ko sa inyo is all about irrational numbers involving square root and cube root. Okay, let's start. So, locate and plot the following square roots and cube roots on a number line. So, for our first example, we have square root of 46. So, paano natin ipa-plot yung square root of 46 sa number line? We all know na yung square root of 46 is not a perfect square number. Okay? So, ano yung technique na pwede natin gawin para ma-plot natin siya? Or kahit pa paano, may estimate natin siya. Okay? So, meron tayong isang method na pwedeng gamitin. And that is finding yung mga perfect square na malapit sa kanya. Okay? So, paano ba yun? So, una, square root of 46, kung natatandaan nyo yung mga perfect square number natin, yung mga mabababa lang, yung 1, perfect square siya dahil 1 times 1. Yung 4, perfect square din siya dahil 2 times 2. Okay? Yung 9, perfect square din kasi 3 times 3. Okay, kung naalala nyo yun, madali lang natin itong masasagutan. Okay? So, yung square root of 46, kung tandaan nyo yung mga perfect square number natin, malalaman yung in-between siya ng dalawang perfect square number. Okay? So, yun yung lagi natin magiging palatandaan. Okay? Yung number ba natin is in between ng anong dalawang perfect square number. So, in this case, we have yung square root of 46. Pagbabasehan natin yung 46, yung nasa loob ng square root natin. Anong dalawang perfect square number yung nagpapagitna sa 46? So, that is 36 and 49. Okay? So, nasa pagitan siya ng 36 and 49. Okay? And then, yung square root of 36, taka square root of 49, so yung square root of 36 is equal to 6. And then yung 49 naman equals to 7. Okay? So it means, kung yung square root of 46 in between ng square root of 36 and square root of 39, sa ating number line, okay, in between siya nung 6 and nung 7. Okay? Dahil siya yung square root eh. Yan yung perfect square. So, yung mga perfect square natin, meron silang mga perfect root, di ba? Meron silang mga square root na whole number. Okay? So, in this case, square root of 46 is in between square root of 36 and square root of 49, which is 6 and 7. So, ibig sabihin, yung square root of 46 is in between lang netong 6 and 7. Okay? So, ngayon, para mas ma-approximate natin siya or ma-estimate natin siya, yung 46 ba saan mas malapit? Sa 36 or sa 49? So, sa 49. Dahil 3 lang naman yung difference nung 46 papuntang 49. Pero kapag 46 papuntang 36, 10 pa yon, okay? So, ibig sabihin, pag pinlat natin siya dito, sa ating number line, mas malapit siya dapat sa 7. So, sabihin natin mga bandang, siguro mga bandang dito. Kasi sobrang lapit niya eh. So, ibig sabihin, nandito yung square root of 46 natin. Okay? So, I hope malinaw yun. Paano natin nasagutan to? Okay. So, proceed tayo sa ating second example. We have square root of 70. So, ngayon, papansinin nyo uli yung 70. Anong dalawang perfect square number ang nagpapagitna sa 70? So, if natatandaan nyo, that is 64 and 81. Okay? And then, if we find the square root ng 64 and ng 81, just like square root of 70, para ma-estimate natin siya sa number line, ang square root of 64 is, kung natatandaan nyo, that is 8. And then, ang square root of 81 naman is 9. So, it means, yung square root of 70 daw is in between 8 and 9 sa ating number line. Okay? Pero, saan siya mas malapit? Sa 8 or sa 9? So, titingnan nyo lang uli yung difference. Yung 70 papuntang 64, 6 lang yung difference nila. Pero yung 70 pag pupuntang 81, 11 pa yung lalaktawin niya. So, it means mas malapit siya sa 8. Okay. So, kung pag pinlat natin siya dito sa ating number line, so, if this is 8 and this is 9, okay? Ibig sabihin, mas malapit siya sa 8. So, mga bandang dito siguro. Yan. So, we have here square root of
70. Okay? So, kapag meron tayong number line, all we can do is estimate. Okay? And then, yung technique na gagamitin mo is, hahanapin mo yung nagpapagitna doon sa given mo na dalawang perfect square number. Okay? So, ibig sabihin, sa ganitong way, kailangan alam mo yung mga perfect square number. Okay? At kahit siguro yung mga 1 to 10, ganun, or 1 to 15, ano yung mga perfect square na number doon? Or rather, perfect square from 1 to 100 pala. Kasi pag perfect square pala is the product na nung dalawang number, di ba? Yung product na nung isang number and nung sarili niya. Okay? So, I hope malinaw yon paano natin in-estimate yung pagpa-plot sa ating number line ng ating mga irrational numbers. Okay? Yung mga gantong number pala, no, ang tawag dyan is irrational numbers, square root of 46 and square root of 70. Okay? Dahil wala silang definite na square root. Kumbaga, yung square root nila is not a whole number. So, naging irrational number siya kasi yung decimal point niya, continuous lang. Okay? So, kunwari, ang decimal point mo is 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, and so on and so forth. Hindi siya natatapos. Okay? Unlike pag perfect square kasi, kung 5, 5 lang. Kung 6, 6 lang. Ganun lang siya. Okay? So, proceed tayo sa ating next examples. So, this time, cube roots naman to. Okay? So, sa cube roots, same lang yung gagawin natin just like sa square root. So, maghahanap lang tayo ng mga perfect cubes na pumapagitna doon sa ating given. Okay? So, for our number 3, we have cube root of 10. So, we have 10. So, ngayon, kailangan nating mag-isip ng perfect cube na number na nasa pagitan nila yung 10. Okay? So, ano munang mas mababa sa 10 ng perfect cube? We have 8. Diba? Siya yung pinakamalapit. Yung 8. So, we have 8. And then, pagdating naman sa mas mataas sa 10, ano yung pinakamalapit na mas mataas sa 10 na perfect cube na number? So, that is 27. Okay? So, ibig sabihin, yung cube root of 10 pala is in between the cube root ng 8 and ng 27. Okay? And, as we all know, kung natatandaan natin yung mga perfect cube na numbers, and then yung cube root din ng mga yon, ang cube root ng 8 is 2. And ang cube root of 27 is syempre, yung 3. Okay? So, it means daw, yung cube root of 10 is in between 2 and 3 sa ating number line. Okay? Pero, to better approximate, saan ba mas malapit yung 10? Sa 8 or sa 27? Syempre, sa 8. Dahil 2 lang naman yung difference nilang dalawa. Okay? So if this is 2, and this is 3, okay? So, it means yung square root of 10 natin is somewhere in here. Malapit sa 2. Sobrang lapit, actually. So, this is cube root of 10. Okay? So, proceed tayo sa ating last example. We have cube root of 75. So, ngayon, kailangan uli natin umisip ng pinakamalapit na perfect cube na number na mas mababa sa 75. Okay? Ano yung mababa sa 75 na perfect cube number? Yung pinakamalapit sa kanya. That is 64. Okay? 64 is a perfect cube number. Okay? And then now, isip naman tayo ng mas mataas sa 75, pero pinakamalapit na perfect cube. So, syempre, yung kasunod ng 64, that is, ano ba yung susunod ng 64? Ano yung susunod sa 64 na perfect cube number? That is 125. Okay? So, ibig sabihin, yung cube root of 75 daw is in between the cube root of 64 and the cube root of 125. And as we all know, kung natatandaan nyo, the cube root of 64 is 4. And the cube root of 125 is syempre yung kasunod ng 4. That is 5. Okay? So, it means, yung cube root of 75 daw is in between 4 and 5 sa ating number line. Pero, para mas ma-estimate natin siya ng mas mabuti, saan mas malapit ang 75? Sa 64 or sa 125? Syempre, sa 64.
So, if this is 4, and this is 5, so yung square root of 75 natin is in between yan, pero mas malapit sa 4. So, it means, somewhere here, ang ating cube root of 75. Ayan. So, tapos na tayo mag-plot sa ating number line ng square root and ng mga cube roots. So, I hope natutunan nyo kung paano tayo nag-estimate, ano yung mga ginagawa nating steps and techniques para ma-estimate siya ng mabuti. Okay? Dahil hindi mo malalaman yung exact. Okay? Pero, sa estimation, pwede mo siyang ma-plot sa number line kapag marunong ka mag-estimate. Okay? So, that's it for our video for today. I hope may natutunan kayo and maraming salamat sa panonood.